Let's welcome Reverend Pastor Haji Kalitan. Hallelujah. Welcome po, Pastor. Praise the Lord. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ibang lugar, magandang gabi po sa inyo. At first time ko na makita kayo. At so, una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya po ang tumawag at pumili sa akin at inilagay po ako sa church na ito ng Free Believers in Christ Fellowship International. Ako po'y nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat sa kabila ng aking mga kahinaan, sa kabila po ng aking mga pagkukulang, nananatili po siya na tapat at dahil sa kanyang malawak na pag-ibig at grasya, ako po ay nakatayo hanggang ngayon. At maraming salamat sapagkat ang pagkakataong ito na binigay sa akin ng Panginoon at sa lingkod din ng Panginoon natin, ang mga pastors natin na nagbabantay sa mga kapatiran dyan sa Europe at sa iba't ibang lugar. Salamat sapagkat maging ang ating bishop nung sinabi na naghanap daw sila ng magtuturo ng Tagalog, naisip niya siguro na alam kong nakakaintindi ako ng Tagalog pero mahirap magtagalog dahil ako po'y igorot. Subalit, salamat pa rin sa Panginoon sapagkat tinuturuan po niya tayo. At sa pagkakataong ito, nais ko pong makipag-usap sa inyo sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Uunahin ko po muna ang aking personal testimony kung paano po ako ay napunta sa Free Believers, naging alipin ng Panginoon, at hanggang ngayon, sa kabila ng maraming mga pagsubok, napakaraming mga shakings, sunod-sunod na shakings ang nangyari sa ating church. Mula nung ako po ay napunta rito at nagpa-adapt sa Free Believers in Christ Fellowship, nakita ko po kung paano kumilos ang demonyo at ginawa ang lahat para masira at pahintuin ang gawain ng Panginoon. At isa po ako sa buhay na patutuo na ang Diyos ng Free Believers in Christ Fellowship ay tunay at siya ang Diyos na buhay. Siya ang may control sa lahat ng bagay. Kaya sa akala ng maraming umalis na at siniraan pa ang ating mahal na bishop, ang ating mga pastor na natira, sa pag-akala nila na hihinto o masisira ang church, sila po'y nagkamali. Sapagkat lalong nakita po na ang Diyos natin ay buhay na buhay at siya'y gumagawa ng himala hanggang sa ngayon. Hindi po siya umihinto na gumawa ng himala at isang himala po na tayong lahat kahit saang sulok o lupalok ng mundo, tayo po'y nagkaisa dahil buhay nga po ang Diyos natin na siyang pumili at binilang tayo bilang isa sa kanyang mga anak. Okay? Ako po si Haji Kalitan. Haji po ang aking pangalan pero hindi po ito Muslim. Ako po ay igorot. Lumaki po ako sa Sagada, Mountain Province. Subalit nung ako po'y baby, ako po ay for sale dito sa Baguio City. Binebenta po ako at makailang ulit akong binili ng iba't ibang tao hanggang sa huli ako po ay binili ng taga-Sagadang mag-asawa na walang anak at doon po ako'y lumaki. Doon sa Sagada ako ay lumaki, subalit sa aking paglaki ako ay namulat na naririnig ko na sinasabi nila hindi daw ako igurot at hindi ko raw sila kababayan.
At ang sinasabi, ako daw ay pinulot lang sa imburnal at ako raw ay anak ng hostess, ako raw ay anak ng Bombay. Kaya't alam po ninyo, dumating sa buhay ko mula pagkabata na ako po ay namuhi o kaya ay nagkaroon ng galit sa aking puso at ninais ko po na sa aking paglaki, hahanapin ko yung Bombay, hahanapin ko yung nagluwal sa akin at papatayin ko daw. Maging sila na kanilang mga kamag-anak ay idadamay ko pa. Ito po ang sumira sa buhay ko kung kaya't sa aking paglaki, naging masamang tao po ako. Naging magnanakaw po ako doon sa amin hanggang pati baka ay ninanakaw ko rin. So magnanakaw po ako ng baka nung ako'y nandoon sa amin sa Sagada. At salamat sa Panginoon sapagkat siya nga po ay mabuti. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Lumaki ako na galit sa Diyos, galit sa mga tao na kung saan ako nanggaling. Kaya galit po ang nasa loob-loob ko, nasa puso ko. Lumaki ako na may galit at hindi ako nananampalataya sa Diyos, wala akong paniniwala sa Diyos, sapagkat sabi ko nga, walang nagmamahal sa akin. Kahit ang Diyos, hindi ako mahal. Dahil ang akala ko nga, wala akong silbi. Basura lang ako. Ako'y pinulot lang sa imburnal. Subalit alam po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, kung bakit po ako'y naging pastor, sapagkat ang Diyos na buhay ay kumilos sa aking buhay. Nakita ko po ang isang matanda na pinagaling ng Panginoong Diyos. Siya po ay rejected ng hospital. Sabi ng doktor, iuwi na nila sa kanilang bahay para nang sa ganoon doon daw hintayin ang kanyang kamatayan sapagkat meron na po siyang taning sa buhay. Malapit na ang kanyang pagkamatay. At dahil po ako po ay sa time na yon, ako po ay baker sa Bontoc kung saan nanggaling si Pastor Melchor. Naging baker po ako for 1 year. At doon sa bakery, mayroon pong kantin kung saan ako rin po ay waiter doon sa kantin. Kaya nung umagang iyon, mayroong isang jeepney, punong-puno po yon at sila'y bumaba. Akala ko magkakapilang sila. Pero maya-maya, ibinaba nila ang kanilang pasyente at doon ko nalaman na yun daw po ay iuuwi na sapagkat mamamatay na rin at mahal ang ospital. Kaya yun ang sabi ng doktor, iuuwi na. At hindi ko alam, yun palang may-ari ng bakery na kung saan ako nagtatrabaho, na pinsan ko na rin, ay born again pala siya. Naniniwala siya na ang Diyos ay buhay. Si Jesus ay buhay at kayang-kaya niyang gumawa ng himala, hindi lamang 2,000 years ago, bagkus kahit anong oras ay kaya niyang gumawa ng himala. Kung kaya't ang nangyari po, yung matanda, pinaiwan ng may-ari ng bakery kung saan ako nagtatrabaho, at for the first time in my life, nandoon ako na nakaupo dahil umuwi na po yung mga kasamahan nila na nagdala sa kanya doon. Dahil yun po ang sinabi ng may-ari ng bakery, umuwi na kayo at ako nang bahala sa kanya. So, nung time po na ipinag-pray siya, nandoon po ako at nakaupo. Alam po ninyo, hindi lamang po ako magnanakaw nung ako po ay hindi mananampalataya sa Diyos. Manginginom din po ako, kaya palagi ako sa Bontoc, doon sa market, umiinom, nakikipag-inuman, at palagi sa tsaktsakan din sapagkat nagsusugal. Marami akong mga
mga kasalanang nagagawa noon. Subalit nung time na yon, ako po'y nandoon at nakaupo habang pinagpo-pray po yung matanda na may taning ang buhay. Ang narinig ko lang po na sinabi ng hindi po siya pastor, leader lang po siya ng church. Ang sabi niya sa matanda, bakit kaya hindi pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin? Samantalang sabi mo naman, mayroon kang church, mayroon kang relihiyon, at ikaw naman ay nagsisimba at nananalangin tuwing linggo. Subalit, bakit ngayon? Sabi ng doktor, mamamatay ka na. Ano kaya ang dahilan at hindi niya pinapakinggan o hindi pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin? Yun po ang naririnig ko at hindi po ako makaalis sa lugar na yon. Nakikinig lang po ako. At hindi naman po umiimik yung matanda. Dahil sinabi ng may-ari ng bakery, baka mayroon kang tinatagong kasalanan. Kung kaya kahit pray ka ng pray, hindi naman nakikinig ang Diyos sa iyo at hindi kanya tinutugunan. O kaya hindi siya sumasagot sa mga panalangin mo. So yun po, nakikita ko, hindi naman umiimik yung matanda. Pero nung sinabi ng nagpo-preach sa kanya, baka mayroon kang kagalit na tao na hindi mo kayang patawarin. Kaya kahit pray ka ng pray, ay ang Diyos hindi tumutugon sa iyong panalangin. Doon ako nasaktan. Doon ako natamaan. Sapagkat sa buong buhay ko, hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kayang patawarin kung sino ang nagluwal sa akin at nagbenta sa akin. Kung kaya't ako'y nandoon sa lugar na yon. So yun po, ang nakita ko habang pinagmamasdan ko at nakikinig ako sa sinasabi nila, nakita ko yung matanda, biglang sumigaw at sabi niya, ay kahit hanggang kamatayan, hindi ko siya patatawarin. Sobrang ginawa niya sa akin. Siya sumigaw at sabi niya, hindi ko siya talaga mapapatawad. Maging sa akin din po, sabi ko, parang ako rin yun Dahil hindi rin po ako magpatawad. Pero ang nakita ko kalaunan, sabi ng nagtuturo sa kanya, kailangan matuto kang magpatawad sapagkat papaano ka hihingi ng kapatawaran sa Diyos na hindi mo nakikita, samantalang ang taong nakikita mo ay hindi mo kayang patawarin. Para ikaw ay pakinggan ng Diyos, kailangan patawarin mo muna siya sa kanyang mga kasalanan. So siya umiyak dahil naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan. Siya umiyak at sabi niya, oo, hindi ko pa kayang mamatay. Gusto kong mabuhay. So siya po ay nagpatawad sa pagkakataong yon. And for the first time in my life, doon ko nakita ang pagkilos ng Panginoong Diyos. Naghimala ang Panginoon, nabuhay ang matanda at hanggang ngayon, buhay pa rin po siya. Kung inyong pagmamasdan, maging ang aking kilay ay uban na. Pero nung ako po'y umuwi bago po lockdown, nandoon po yung matanda at nakipag-usap pa sa akin. Sa tagal ng panahon, mula nung siya po ay pinagaling ng Panginoon, hanggang ngayon matanda po siya pero buhay pa rin. Siya po ang ginamit ng Panginoon para mabuksan ang aking mga mata. At for the first time in my life, ako na masamang tao, makasalanang tao, lumaking pagano, for the first time, sabi ko, Lord, mula sa kaloob-looban ko, Lord, sabi kong ganon. At hindi nila alam, habang ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng matanda, instant healing ang nangyari sa kanya, hindi rin nila alam na mayroon palang ginagawa din ang Diyos sa buhay ko. At doon po ako nakadama ng tunay na pag-ibig dahil sa akala ko walang nagmamahal sa akin. Ang bumili sa akin o nag-adapt sa akin, ginawa naman po ang lahat para maibigay ang aking mga pangangailangan. Kaya nga ako po ay lumaking, ano yung tawag doon sa Tagalog, yung na-spoiled po ako. At laki sa layaw, ika nga. At sa pagkakataong yon,
Ako po ay nagsisi rin sa aking mga kasalanan. Tumawag ako sa Diyos. Sabi ko nga for the first time, sabi ko Lord. At pagkasabi kong Lord, mayroon pong nangyari sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa kayang ipaliwanag. For the first time nung sinabi kong Lord mula sa puso ko, ay nakita ko ang aking sarili na nakaupo at ako naman po ay inakyat sa langit. Nakita ko ang sarili ko na nakaupo sa silya habang ako naman po ay parang mayroong kamay na gumaganon sa akin at dinala ako sa pinakamataas na lugar. Hindi ko alam kung saan yun. Pero naramdaman habang ginaganon niya sa akin, naramdaman ko ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. At maya-maya, instantly, nakita ko muli, ako'y binaba, nakita ko ang sarili ko sa silya na umiiyak. Habang nandoon pa rin sila, nagpo-pray. Pinagpo-pray yung matanda. For the second time, nung nasabi ko, Lord, mula sa puso ko, muli ako po ay dinala ng Panginoon somewhere in the heavenlies. Wala akong nakita, subalit doon po niya ako inoperahan. Tinanggal ang malaking tinik sa puso ko. Yun po yung galit na mula pagkabata ay bumaon sa puso ko. At nangyari po yun 3 times. And for the third time, ako na po'y bumaba sa aking sarili at doon ako ay umiiyak. Natapos ng kanilang prayer, kinaumagahan, yung matanda, siya po'y umuwing mag-isa dahil siya'y pinagaling ng Panginoon. And that was how God called me. Para nang sa ganon, ako na basura, ako na walang silbi, ay kanyang gamitin ayon sa kanyang dakilang kapamaraanan. At salamat sa Diyos, ako po'y dinala sa church na ito. At sa church na ito, dito po ako lumaki. Dito ako pinalaki ng Panginoon. Kung baga, dinamitan hanggang sa ako ay tumanda. At ito po ang dahilan kung bakit kahit anuman ang mangyari, sabi ko, Lord, kayo ang nagdala sa akin sa pamilyang ito. Mananatili po ako at Lord, tulungan po ninyo ako sa kabila ng aking kahinaan para nang sa ganon ay magpatuloy po ako. At kahit sa anumang way na ako yung gamitin, Lord, gamitin po ninyo ako. Yun po ang aking conversion at nagsimula po doon ang pagbabago ng aking buhay. At dito po, marami po akong gustong sabihin pero ang oras po'y tumatakbo kaya dadako po tayo sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa gabing ito. Sapagkat kabahagi rin po ng salita ng Panginoon ang pagbabago niya sa aking buhay. Alam po ninyo, dahil ako po'y lumaki na mag-isa doon po sa aming lugar, wala po kasing mga anak yung nag-alaga sa akin, yung bumili sa akin, kaya ako po'y pinalaking mag-isa. Subalit sa aking paglaki, naging mahiyain po ako. Sobrang mahiyain, hindi ko po kayang magsalita sa harapan ng mga tao, hindi ko kayang, basta mahiyain talaga. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nung siya'y nakilala ko, tinanggap ko sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko, kumilos po ang banal na Espiritu sa aking buhay at unti-unti ako po'y binago. Kung noon, manginginom po ako, lasinggo po ako, naranasan ko rin po ang mag-drugs. Lahat na po yata. Hanggang yun po, nasabi ko kanina, magnanakaw ng baka. Salamat sa Panginoon, makapangyarihan siya at kaya pala niyang baguhin ang buhay ng isang tao para gamitin niya ayon sa kanyang dakilang kapamaraanan. Kabahagi po ng salita ng Diyos ang pagbabago niya sa buhay ko. At ito po ang gusto kong ituro sa gabing ito.
Sapagkat sabi ko nga, mahina po ako noon. Mahiyain po ako. Matatakutin po ako. Hindi ako takot na magnakaw, gumawa ng kasalanan, pero yon, mga kasalanan ang mga nagagawa ko. At nung ako'y nakakilala sa Panginoon, mahina pa rin ako. Marami pa rin ako mga kahinaan. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman po ako na makayanan ko na makalusot sa mga pagsubok sa buhay ko. Kaya dito ko po nakita na sa Biblia, kailangan po natin, ang salita din ng Diyos, ang nagsasabi na kailangan pala natin na mapuspos ng banal na Espiritu para nang sa ganon, ang lahat ng ating mga kahinaan, ang lahat ng mga bagay na hindi natin kaya sa ating pangsariling kalakasan, sa ating sariling kaisipan o karunungan o kung anuman ang meron tayo, ang Diyos ang kikilos at masasabi nating ito po ay himala ng Panginoon. So, kailangan po pala natin ang mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Una sa lahat, ang Panginoon ang nagsabi na humayo tayo at gawing alagad ang lahat ng mga tao dito sa mundong ibabaw. At mabautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At hindi lang yan, turuan natin sila na maging masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos. At sinabi din ng Panginoon, Lo, I am with you always, even up to the end of the age. Sasamahan ko kayo kahit anuman ang mangyari sa mundong ito. Magkaroon man ng COVID-19 at takot lahat ng tao, sasamahan ko pa rin kayo. Kaya yun po ang pangako ng Panginoon at ito po ang nangyari din po sa buhay ko. Nag-pray ako at sabi ko, Lord, gusto ko rin maranasan na ako po ay yung gamitin ayon sa iyong dakilang kapamaraanan. Pero paano po mangyayari ito at mahiyain naman po ako? Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako marunong. Alam po ninyo, yung pagsasalita ko noon, may stutter po. May stutter. Nag-i-stutter ang pagnanalita ko noon. Salamat sa Diyos sapagkat dito ko nalaman na kung tayo po pala ay mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, lahat ng mga kahinaan natin, lahat ng mga bagay na kinakatakutan natin, yung mga hindi natin kaya ay kakayanin ng Panginoong Diyos. Sabi nga po, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13. Tama po ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang kalakasan lamang ng Panginoon na ang ating Panginoong Jesucristo ay makakayanan natin ang mga bagay-bagay. So sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 3 verse 16 sa kanyang mga alagad, sinabi pala ni Juan Bautista. Sabi niya, Luke chapter 3 verse 16, binabautismuhan ko kayo ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. At hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Ang sinabi ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad, sa mga tagasunod niya, ako ay inuutusan ng Diyos, sinugo ng Diyos para bautismuhan ko kayo ng tubig. Subalit mayroong isang mas malakas, mas makapangyarihan sa akin na siya naman ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu ng Diyos. At kapag kayo ay nabautismuhan ng Espiritu ng Diyos at sa apoy, sabi niya rito, siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Ibig sabihin,
mas mataas, makapangyarihan. At sabi niya, ni siya mismo hindi niya kaya, wala siyang kapangyarihan na kalagaan o tanggalin ang tali ng kanyang panyapa. Amen? At sinabi naman ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, dito po sa mga gawa, or sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Si Jesus ang nagsabi, ngunit bibigyan ko kayo. Hindi naman niya sinabing, mga pastor lang bibigyan ko. Pwera lang sa mga hindi pastor. Hindi naman niya sinabing, kayo lang na mga lalaki ang bibigyan ko ng kapangyarihan. Hindi niya sinabi na kayo lang na mga may pinag-aralan, mataas ang katungkulan, ang bibigyan ko ng kapangyarihan. Ito po'y tumutukoy sa ating lahat, sa iyo at sa akin. Sa ating pong lahat, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging saksi or saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, pagkatapos po pala tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, mayroon tayong matatanggap na kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon at ito po ang dadalhin natin at tayo'y magiging saksi, sasaksihan natin, witnesses, sabi niya sa English, and you shall be witnesses for Jesus Christ starting from Jerusalem, Judea, Samaria, up to the uttermost part of the earth kung saan kayo'y nandoon. Nasa buong mundo na po tayo, nangyayari na po itong salita ng Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon, isa tayo sa nagfulfill sa sinabi ng Panginoon. Kaya't ito po ang maganda sapagkat tayo ay kabahagi ng fulfillment because we are the last days saints, ika nga. Tayo ang mga santo sa mga huling araw. At nangyayari nga po at isa tayo sa nagfulfill sa utos ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito po pala ang ating kailangan, mapuspos tayong lahat ng banal na Espiritu ng Diyos. Babae ka man, kahit anuman, saan ka man galing, katulad kong dating basura. Alam po ninyo ang nangyari sa buhay ko, dating basura, subalit ang basura, alam po natin na ito po pala ay nare-recycled. Kaya habang tumitingin kayo sa inyo, recycled po itong nakikita ninyong nagsasalita sa inyo. So yun po ay gawa ng Panginoon. At isa sa kanyang way na i-recycle ako ay hindi lamang ako nabautismuhan sa tubig, bagkos ako po ay pinuspos niya ng banal na Espiritu at ako na dating mahiyain, natanggal na po ang hiya. Hindi ko po siya sabing walang hiya, pero natanggal na po yung hiya, hindi na po siya mahiyain, nakakaya po niya na ituro ang salita ng Diyos kahit sa kanino. Iyon po ay ginawa ng Panginoon. And that is the work of the Holy Spirit. Banal na Espiritu ang kumikilos. At kapag inaalaw po natin ng ating buhay ay gamitin ng Panginoon, pagkatapos na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, makikita natin ang maraming mga himala na kanyang gagawin through us. Napakaraming himala ang kanyang gagawin. At tayo'y magiging witnesses, ika nga. Witnesses dahil gagamitin kanya sa maraming himala. Ang mga himalang ito ay makikita naman natin doon sa Mark chapter 16, di po ba? Mark 16, starting from verse 15. Ipangaral ninyo ang salita ng Diyos sa lahat ng mga nilalang. At anong sabi doon? Gawin ninyo silang mga alagad ko. Ang sino mang makinig at manampalataya, at ano pa, mabautismuhan ng tubig, sila ay maliligtas. Samantalang sila
na hindi manampalataya ay sila po ay huhusgahan. Judgment will come to their lives. At sa mga sumampalataya, magpabautismo sa tubig at mabautismohan pa ng banal na Espiritu ng Diyos o mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, or siya mismo ang nagsabi, in my name. Ito, susunod ang mga kababalaghan. Ano pa yung term sa kababalaghan? Yung mga signs will follow those who believe. Sabi niya, in my name they will cast out demons. Sa pangalan ko palalayasin ninyo ang demonyo. Sa pangalan ko lahat ng demonyo ay susunod sa inyo. Walang demonyong hindi masunurin kapag ginamit nyo ang pangalan ko para sila'y palayasin. Kapag po tayo pala ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, magiging matapang tayo. Hindi na mahiyain, hindi na yung mga matatakutin, bagkos maging matapang po tayo. At kung ano ang sinabi ng Panginoon, ito po ay ating tutuparin at mangyayari po. Makikita po natin ang mga signs and wonders, miracles, mga kababalaghan. Makikita po natin sa ating paglilingkod sa Kanya. At ito po ay mangyayari sa buhay ng bawat isa sa ating lahat kung tayo po, willing po tayo na tayo ay Kanyang puspusin ng Kanyang banal na Espiritu. Ang iba po kasi sabi niya, napuspos na ako noon pa. Subalit kapag po pala tayo ay palaging nagpapagamit sa Panginoon, kung minsan nararamdaman natin nanghihina tayo. Sapagkat kung ang truck, kung ang mga sasakyan, ginagasolinahan mo o kaya nilalagyan mo ng diesel, matulin siya at patuloy ang kanyang pagtakbo. Subalit kapag nauubusan, kahit na umuungol pa yon, hindi umaabante sapagkat wala na ang langis, wala na ang diesel o wala na ang gasolina. Maraming mga Kristiyano sa mga pagkakataon ngayon na nanghina sila, umuungol nga, malakas ang sigaw, subalit hindi naman umaabante. Ang kailangan pala natin, muling mapuno ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi lang mapuno bagkos mag-uumapaw pa. Kailangan po palang mag-uumapaw ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Para nang sa ganon, kapag nag-uumapaw, ang pag-ibig mo'y nag-uumapaw, ang pagbibigay mo'y nag-uumapaw, ang paglilingkod mo'y nag-uumapaw, maging ang iyong paghayo'y nag-uumapaw, naghahanap ka pa ng maraming Bible studies, maraming outreaches, naghahanap ka ng maraming mga may sakit, pinagpupray mo, naghahanap ka ng mga kung sinong mga pinahirapan ng demonyo at nandoon ang iyong love, nandoon ang iyong zeal, nandoon ang iyong kalakasan, nandoon ang kalooban mo na gusto mong sila ay mapalaya na sa pangalan ni Jesucristo. Ang sabi pa ng ating Panginoon, hindi lamang yung gagamitin natin ang kanyang pangalan para mapalayas ang demonyo, bagkos makapagsasalita po tayo ng ibang wika. At yun po ay nangyari sa kanyang mga alagad nung sila po'y sumunod. Sabi ng Panginoon, tarry ye in the city of Jerusalem until the promise of the Father will come unto you. Yun po'y tumutukoy sa banal na Espiritu ng Diyos na pinangako ng Ama na kailangang si Jesus ay umakyat doon sa langit. And after 10 days, nung si Jesus ay umakyat sa langit, dumating ang 50th day or Pentecost. 50th or Pente. The 50th day. Ito na po yung pista na dumating at nandoon nga po sila sa Jerusalem sa upper room at sila'y nananalangin at sa kanilang pananalangin biglang bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos like a rushing mighty wind. At nung bumaba yung rushing like a rushing mighty wind sa upper room, nakita po nila
na mayroong tongues of fire na bumaba at yung tongues of fire ay dumapo sa bawat isa sa kanilang lahat. At pagdapo ng tongues of fire, speaking of the Holy Spirit, sila po'y biglang nagsalita ng ibang wika. Iba't ibang wika na hindi po nila ito memorized. Pagkos sabi niya, as the Spirit gives them the utterances. Amen. Ito po ang nangyari sa Book of Acts chapter 2. Hallelujah. Amen. Verse 1, sabi niya rito, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. All together in one place. Nagkakaisa sila sa iisang lugar kung saan sinabi ng Diyos na pumunta sila. Matatanggap kaya nila ang banal na Espiritu ng Diyos kung nandun nga sila sa Jerusalem, subalit hindi naman sa tamang lugar? Hindi mangyayari sa kanila sapagkat nandoon sila sa isang lugar at sa isang lugar na yon doon bumaba ang banal na Espiritu. O kaya't makikita natin dito na ang pagsunod ay yung tunay na talagang pagsunod. Kung ano yung lugar, kung saan yung lugar na sinabi niya, doon ka talaga. Hindi yung sa kalooban nilang lugar na gusto nila. Subalit sa lugar na sinabi ng Panginoon, and surely, natanggap nila. Napuspos sila ng banal na Espiritu ng Diyos. At sabi rito, sabi ko kanina, suddenly a sound like a blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Lahat sila. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Lahat sila. Walang exemption. Lahat sila. They were all filled with the Holy Spirit. And after they were filled with the Holy Spirit, they began to speak in other tongues, as the Spirit enabled them. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa kanila. So kailangan po pala natin na mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. At doon po, kapag natanggap natin ito, initial evidence ay nakapagsasalita ka ng ibang wika. Napuspos ka, napuno ka, at nag-umapaw, kaya't ang ibang wika nag-uumapaw. Oh, rasakarabrakande, mantakadaya rasya. Yon, nagsasalita ng ibang wika as the Spirit gives them the utterance. At ito po ang ating kailangan sa mga huling araw, sapagkat sa ayaw at sa gusto natin, magiging mahirap na ang kalagayan ng buong mundo. Hindi na maibabalik yung dati. Kinakailangan natin ngayon ang kalakasan, ang boldness and courage na nagmumula sa Panginoon. At ito po'y mangyayari kapag tayo palaging puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. At kahit saang lugar pa, nasabihin ni Pastor Melchor, doon ka, hindi ka na matatakot at hindi ka na magdadalawang isip. Hindi na murmuring and complaining ang ating ginagawa. Because yes, Lord, sa magkakataon na ito, na ako'y maglingkod sa Panginoon. Lord, give me more and I will go. Ito po mangyayari kapag tayo po pala ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. So wala na pong murmuring sa inyo diyan. Pinagpala kayo ng Panginoong Diyos. Kaya gamitin niyo ang pagpapalang yan para humayo at hanapin yung mga taong wala pang Kristo sa puso. Pastor, hindi naman ako pastor. Mahina naman ako. Kaya nga pinag-aaralan natin na kailangan mapuspos tayong lahat ng banal na Espiritu ng Diyos para nang sa ganoon, lahat po tayo ihahayo. Kung ating titignan ang Great Commission, hindi naman po sinabing pastor lang ang kahayo. Ang subject po ng Great Commission is you. Ikaw po, hindi si Pastor Melchor lang. Hindi lamang po kaming mga pastor. You go. Tayong lahat, pupunta, hahayo. Salamat nga sa Diyos, kayo'y nakahayo na, nandyan na kayo. Ipagpatuloy po natin ito. Para mangyari ito, kailangan natin mapuspos palagi ng banal na Espiritu ng Diyos. At wala na tayong katatakutan, wala na tayong aalalahanin sapagkat sabi nga niya, and lo, I am with you always, even up to the end of the age. Lo, I am with you. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan,
nandyan ako kahit anuman ang mangyayari. Kahit magkagulo-gulo man ang mundo, matatakot ang lahat ng mga tao dahil sa nangyayari, ay nandyan pa rin ako. I will always be with you, even up to the end of the age. Salamat sa Diyos. Nandyan pala siya. At lalong higit, nandyan siya sapagkat punong-puno ka nga ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, nandyan siya palagi sa buhay mo. At kahit mayroon pang demonyong harang diyan, wala kang katatakutan dahil sa pangalan ni Jesus, palalayasin mo siya. At maipapatupad ang kagustuhan ng Diyos. Amen? At alam po ninyo, pagkatapos pong sila ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, mayroon pong experience si Pedro at si Juan. Kung makikita po natin sa Aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 3, ay mababasa po natin doon na mayroon pong himala na nangyari sa buhay ng mga apostoles, sa dalawang apostol ng ating Panginoong Kristo. O, basahin ko po sa Acts chapter 3, ang nangyari po dito, sabi niya, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. O, kapag po tayo pala ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, kapag pala tayo napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, walang dahilan para hindi ka manalangin. Gugustuhin at gugustuhin mong palaging nakikipag-usap sa Diyos. So tingnan po natin. One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. You will always have the time for prayer. Katulad ni Paul and John and Peter. At ang time na ito ay alas 3 ng hapon at 3 in the afternoon. At dito, kapag ikaw ay masunurin, kapag ikaw puspos ng banal na Espiritu ng Diyos at willing kang magpagamit, mayroon ka talagang gagawin sa iyong buhay. At mayroong gagawin ang Diyos sapagkat magpapakita siya ng maraming himala. At ang isang himala na nangyari, sabi niya rito, now a man crippled from birth was being carried to the temple gate, called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Nandoon ang isang matanda, mula nung siya ay pinanganak, hindi po niya naranasan ang tumayo at maglakad. 40 years po ang taong ito. Nagkaroon siya ng problema for 40 years na hindi kaya ng sino man na mag-solve sa problem niyang ito. Subalit sa time ng Panginoong Diyos, ginamit si Pedro at si Juan. Nung sila ay pumunta doon sa templo para manalangin, kahit sa paglalakad pa lamang, nakita nila ang isang taong hopeless ang kanyang situation sa buhay. At nung nakita nila, tumingin sa kanila ang matandang ito at siya'y humingi ng limos. At dito, punong-puno ng Espiritu ng Diyos si John and Peter at si Pedro kasama si Juan, sabi nila, look at us. Tignan ninyo, dito sa Bible ko, nung sinabi niyang look at us, mayroong exclamatory point. Ibig sabihin, mayroong authority ang kanyang pananalita. Tumingin ka sa amin. At nung tumingin, sa pag-aakalang makakatanggap siya ng malaking halaga mula sa kanila, dahil sumigaw nga talaga with authority ang kanyang pananalita. At sabi niya, ni Pedro, silver and gold have I none. Wala akong pera, wala akong dolyar, wala akong pound, wala rin akong ginto, subalit mayroon akong bagay na yan ang kailangan mo. Yan ang solusyon sa problema mo. Dahil bigyan man kita ng limpak-limpak na salapi, limpak-limpak na ginto, hindi masosolve ang problema mo.
Subalit mayroong mas mataas at mayroong mas mahalaga na yun lamang ang nasa sa akin at ito ang may bibigay ko sa iyo para ma-solve ang problem mo. Sa pangalan ni Jesus, tayo! At ang ito po'y makikita natin, nung sinabi niya, sa pangalan ni Jesus, tayo! With authority. Of course, ang faith, hindi mo lang sasabihin. Kailangan may action siya. Mahirap talaga ang patayuin. Imagine mo lang sa iyong sarili. 40 years na hindi niya nasubukang maglakad o tumayo. Sa isang iglap, sabi niya, tayo! Bigyan ko kayo ng isang patalastas po ito. Nung ako po ay napilayan, nahulog po ako sa mga almost more than 30 feet. Ang isang paa ko lang ang bumagsak sa bato at nagkaroon ng crack. Pumunta ako sa doktor. At sabi ko, doktor, ano po ang mangyayari sa paa ko? Sabi niya, simintuhin natin. Sabi ko sa doktor, kung simintuhin mo, di ilang buwan? Sabi niya, 3 to 5 months. Di sabi ko, anong mangyayari kapag tanggalin na ang simento? Maaampit ang paa mo. Ibig sabihin, liliit, maging butot, balat na lamang. Wala nang muscles. Di sabi ko, ayaw ko naman yan. So, huwag mong simintuhin. Nung sinabi niyang maampit daw, yung liliit, dahil hindi walang exercise, inayawan ko po. Kaya sabi ko, huwag mong simintuhin ng buo. Half lang ang simento para tatanggalin ko yung bandage niya at iaayos ko at kakamutin ko pa kung gusto kong kamutin. Kaya doon ko po, habang ini-imagine ko ito, sabi niya, rise up and walk, sabi ni Pedro. Paanong makakatayo yan 40 years since birth? Hindi niya nasubukan ang tumayo. Subalit kapag ang Diyos ang nagsalita at gumamit sa iyo, sumunod ka lang sapagkat kung ang Diyos ang gagamit sa iyo, himala ang mamamasdan, makikita mo at mararanasan mo sa buhay mo mismo. Kung kaya sumunod siya sa urge ng Espiritu Santo, sapagkat alam kong ang Espiritu Santo ang gumamit kay Pedro, kaya sabi niya, rise up and walk. At pag sabi niyang rise up and walk, by faith, hinawakan niya ang kamay at itinayo. At pagtayo niya, alam po ninyong nangyari, hindi po siya lumakad. Siya'y lumundag muna bago lumakad. Tingnan ninyo, paano lumundag yon? Naampit yung paa, ang liliit, butot balat na lang. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, lulundag kahit na paang naampit pa. Parang napulyo na, walang imposible sa ating Diyos. Yan ang kapangyarihan na dapat tanggapin ng bawat isa sa ating lahat. Parang kapangyarihan yon ang gagamitin ng Panginoon para tayo'y makapagpatuloy at tayo kanyang gamitin ayon sa kanyang dakilang kapamaraanan. Sino pang gustong tumanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos? Kailangan po natin sa panahong ito. Sapagkat kung siya ay sasama sa atin, wala tayong dapat alalahanin. O, kahit sa ating paglalakbay, huwag kayong matakot. Sabi nga ng kanta ng missionary, where He leads me, I will follow. What He feeds me, I will swallow. Yan, yan po, ang sabi niya, mangyayari po sa buhay natin, huwag po tayong mag-aalala. Sapagkat kung ikaw ay kanyang gagamitin, ibibigay niya kung anuman ang pangangailangan mo. Amen? Okay. Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, tayo. At yung ginawa niya, hindi naglakad nung siya'y tumayo. Una sa lahat, siya'y tumayo sa pangalan ni Jesucristo. Subalit pagtayo niya, lumundag. Yun palang expression ng kagalakan na matatanggap ng tao kapag siya'y nakatanggap ng himala. Hindi lang maglalakad, lumundag pa siya muna. Hallelujah. Kaya lumundag, ano yung tawag doon? Walking and leaping and praising God.
So, yun po ang nangyari. At pagkatapos nito, siya ay tumayo, lumundag at naglakad. At sa kagalakan niya, siya po ay kasama nilang pumunta doon sa templo ng Diyos para siya ay magpasalamat at magpuri sa dakilang Panginoon. Yun po yung mangyayari sa buhay natin. Mararanasan po natin ito sapagkat the Word of God is the same yesterday, today, and even tomorrow. Yan po ang Diyos natin. Ang kanyang salita ay totoo noon, ngayon at magpakailanman. Siya'y buhay noon, ngayon at magpakailanman. Gumagawa siya ng himala 2,000 years ago, many years ago, at hanggang ngayon naghihimala ang Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay buhay na buhay. Hindi siya patay. Makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin ang mga himala na ang akala natin ay imposible. But for with God, nothing shall be impossible. Amen. Yan po ang mapuspos pala ng banal na Espiritu ng Diyos. Wala siyang katatakutan. Wala siyang naiisip na ano kaya ang mangyayari. Kung sasabihin kung sa pangalan ni Jesus, tayo, ano kaya kung hindi tumayo? Hindi siya nagdadalawang isip. Ang isip niya positive palagi. Kung ano ang sabihin ko sa pangalan ni Jesucristo, mangyayari ito. At ito po ang ating gagamitin sa ating paghayo. Sapagkat ang free believers ay global na po. Salamat sa Panginoon, nandyan kayo sa malayo. At tayo ay nagpapagamit sa Kanya, kailangan nating lahat ang mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. We all need power from on high. And you shall receive power after the Holy Spirit comes upon you. Kapag bumaba ang banal na Espiritu, makakatanggap kayo ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Amen? At ang kapangyarihan ito ay gagamitin natin para saksihan o sabihin kung ano ang kanyang ginawa sa ating buhay. Magte-testify tayo kung sino si Jesus, kung ano ang kanyang kabutihan, kung ano ang himala na ginawa niya at gagawin niya sa buhay ng mga taong tatanggap sa kanya. So yun po, kailangan natin. Sapagkat ito po'y nakikita ng Panginoon, hanggang ngayon nakikita niya, ito po ang ating mga kailangan. Na tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya't sinabi nga po niya, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Hindi kayo maaring humayo kung wala pa ang pagkapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. So sa ating paghayo, kailangan nating mapuspos. Kailangan nag-uumapaw ang Espiritu ng Diyos. Kailangan overflowing. At kapag overflowing, yun po, marami tayong gagamitin tayo ng Panginoon bilang pagpapala sa marami. Amen? Ito po inangyari sa mga alagad, yung nasabi ko kanina patungkol po sa Acts chapter 3 verses 1 to 8. Kung gusto niyo basahin po ninyo at makikita ninyo. At just imagine kung anong nangyari. That happened after they were filled, they were baptized with the Holy Spirit. At kapag tayo nabaptize noon, kailangan nating ulit, kung nanghina tayo, i-desire natin na tayo'y muling mapuno, mapuspos, at mag-umapaw ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. At kapag nangyari yun, maraming mga tao ang maliligtas. Katulad nung nangyari po sa buhay ni Felipe. Siya po'y ginamit ng Panginoon. After he was saved, siya po ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos mismo ang naglilid sa kanya para puntahan yung mga unsaved. At sila'y naligtas. Mga gawa o sa Acts chapter 8 verses 6 to 7,
nang mabalitaan ng mga taga-Samaria at makita ang mga kababalaghan. Nung nabalitaan ng mga taga-Samaria at nakita nila ang mga kababalaghan na ginawa ni Felipe, ibig sabihin, ginamit siya ng banal na Espiritu ng Diyos sa mga kababalaghan. At ito'y napagmasdan, nakita ng mga taga-Samaria. Sabi nito, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Pinakinggan nilang mabuti. Kaya ginagamit pala ng Panginoon ang mga himala para ma-attract ang mga tao at makinig silang mabuti. At sa kanilang pakikinig ng mabuti, darating ang kaligtasan, darating ang himala sa kanilang buhay, darating ang kagalingan, darating ang kalayaan, at sila'y pagpapalain pa ng Diyos. Amen. Sa paglalakbay ni San Pablo bilang sugo ng Diyos, mula nang siya ay tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, sa kanyang experience nung siya ay pumunta doon sa Damascus, nung siya ay nasa road of Damascus, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, doon siya nanampalataya, at doon ay sinabi ng Panginoon kung ano ang kanyang dapat gawin, at nung ginawa niya yon, siya po'y napuspos din ng banal na Espiritu ng Panginoon at makikita natin sa kanyang mga paghayo, maraming mga himala ang ginawa ni Apostol Pablo. Kailangan ba natin ito sa ating buhay sa ngayon? Opo, kailangan po natin. Sapagkat alam po natin, the enemy is like a roaring lion, seeking whom he may devour. And the enemy is after you. Subalit kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Sapagkat mararamdaman mo ang kanyang kapangyarihan at makikita mo kahit saan ka man magtungo, mararamdaman mo na kasama mo ang Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, kapag ginamit mo ang pangalang Hesus, kumikilos ang Diyos. Naghihimala ang Diyos. Amen. Ito po'y utos ng ating Panginoon. At kailangan ng bawat Kristiyano ito sa kanyang buhay. Ang tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Salamat sa Panginoon, mula nung ako'y napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi na ako mahiyain. Sa kabila ng mga kahinaan ko ay nakakayanan ko pa rin tumayo at ipangaral ang kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon, yung mga sinabi niya sa kanyang mga salita na mangyayaring mga himala ay marami din po tayong karanasan na nakita natin ang himala ng Diyos. Lalong higit sa deliverance, kung saan nung ako po ay napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, sabi ko, Lord, gamitin mo naman po ako na makatulong sa mga taong nangangailangan. Hanggang sa nakita ko lamang sa aking sarili, kahit saan ako magtungo, mayroong nadideliver na poses ng demonyo. Kaya'y sinasaniban ng masamang espiritu. At sa pangalan ni Jesus, sila po ay napapalaya. At marami po sa kanila ang lumaya at kasabay ng kanilang paglaya ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Yan po kasi ang ginawa ng Panginoon nung siya po ay nandito sa ibabaw ng lupa. Pinapalayas niya ang demonyo at kasabay ng paglayas ng demonyo ay gumagaling ang mga karamdaman nila. Sapagkat ang demonyo pala, siya ang nagkukos ng karamdaman, dala-dala niya, kapag nandun siya, dala-dala pa niya ang sakit. Pero kapag pinapalayas natin siya sa pangalan ni Jesus, sa kanyang paglayas, dala-dala niya ang sakit. Kaya mapapalaya siya, mapapagaling ang may sakit, at kapag malaya siya at gumaling, mapupuno ang kanyang puso, ang kanyang buhay ng pag-ibig ng Diyos, ang kagalakan na nagmumula sa Diyos, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, at doon siya ay malayang malaya. Kaya ang awit niya ngayon, malaya, malayang, malayang, malaya. So malaya, palaging malaya. Sapagkat totoo nga po, na ang Espiritu ng Diyos kapag kumilos sa buhay ng isang tao, lalaya tayo.
at mapupuno tayo ng kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kalakasan, lahat-lahat na ay nandoon. Marami po akong nasabi at salamat sa Panginoon sa inyong pakikinig na mga kapatid. Hindi ko na wala na akong Tagalog na sasabihin pa, kaya nawa sa ating pakikinig ay natuto po tayo at nakapulot po tayo ng aral na kailangan po pala natin ito sa ating buhay. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon si Pastor Melchor ay kasama kayo. Isang araw, dadalhin siya ng Panginoon sa ibang lugar, maraming mga lugar, maiiwan kayo. At kapag kayo'y naiwan, hindi kayo nag-iisa. Kung kayo'y palaging puno ng banal na Espiritu ng Diyos, malakas pa rin kayo. Sapagkat ang kalakasan ng Diyos ay sumasa inyo. Amen? Amen. Kaya kinakailangan po natin, ay desire po natin. Kung noon napuspos ka, subalit dumating ang pagsubok sa buhay mo at nanghina ka, kailangan mo muli na mapalakas sa espiritual. Kaya ito po ang ating kailangan sa ating kapanahunan ngayon. Salamat sa Diyos, dumating din sa buhay ko na ako'y nanghina. Subalit ang kinatatakutan ko, Lord, ayaw ko talagang mahiwalay sa inyo. Gusto ko muli, kahit anuman ang mangyari, gusto ko muling mapalakas. At kailangan ko ang banal na Espiritu na sa buhay ko ay dumating. Kailangan kong mapuno muli sapagkat kung wala ka sa buhay ko, ano pang mangyayari? Manghihina at manghihina ako hanggang mamamalayan mo lamang na ikaw pala ay hila-hila ng demonyo. Subalit kapag tayo pala ay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos, kapag puspos ka, doon sa Psalm 23, naalala ko, kapag ang isang karnero ay maraming kuto, binubuhusan ng shepherd ng oil. At kapag binubuhusan niya ng oil, nahuhulog ang kuto. Kaya ang oil speaks of the Holy Spirit of God mula pa sa Old Testament. Ang kuto ay sumisimbolo sa demonyo sa buhay ng tao, sa buhay ng karnero. Sapagkat sinisip-sip niya ang dugo, kumakati ang buong katawan, uncomfortable yung karnero. Kaya ang isang tao, kapag mayroon siyang demonyo, uncomfortable siya, palagi siyang balisa, wala sa tamang pag-iisip, kung ano-ano mga nararamdaman. Kaya buhos sa iyo, ang demonyo ay magkakahulog sila. Mahulog ang demonyo sa buhay mo. Kaya kung puspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, lahat ng demonyo, talsik lahat. Mahuhulog sila. Kaya yun pala ang kailangan natin. Baka akala mo, ikaw ay Kristiyano at hindi ka maaring tablan ng demonyo, nagkakamali po kayo. Sabi niya, sa John chapter 10 verse 10, alam po natin lahat, memorize po natin yan. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. At yan ang nais ng demonyo sa buhay mo. Subalit ang nais ni Jesus, sabi niya doon, but I have come that you might have life, and that you might have it more abundantly, sa King James Version. Ang nais ng demonyo, ikaw ay nakawan, patayin, at sirain. Nais naman ng Panginoon, ikaw ay pagpalain at bigyan ng buhay na walang hanggan. At mangyayari yan sa buhay natin kapag tayo po pala ay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless you all. Sana po ay i-desire natin. Lumapit po tayo sa Panginoon sa pagpapakumbabang loob. Yung we humble ourselves before Him. At i-desire po natin. Sabi nga po, ang Diyos ay mananahan sa mga pusong holy o banal. Sa mga vessel na banal. Kung kaya kailangan po pala natin
na humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Maliit man o malaki, kasalanan pa rin yan. Iingitan natin ng kapatawaran at magaganap yung sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At tayo po ay dudulog sa Kanya na may kababaang loob. Ang ating mga puso ay puro, banal sa Kanyang harapan. At sasabihin natin, Lord, kailangan ko din po ang mapuspos ng iyong banal na Espiritu. At kapag ginawa po natin yan, ang Diyos, wala siyang itinatangi. Nais niya ang lahat po tayo na Kanyang pinili, na Kanyang mga anak, ay mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat sa ating pagkapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, sinisilyuhan tayo ng Panginoon. Ito yung tinatawag na seal of ownership, na ikaw nga ay anak ng Diyos. Tignan po natin si Jesus. Nung si Jesus ay nabautismuhan ng tubig at pagkatapos bumaba ang banal na Espiritu, like a dove, nagkatawang kalapati, bumaba kay Jesus, simbolo ng banal na Espiritu, na siya ay napuspos ng banal na Espiritu, doon lamang sinabi ng Ama mula sa langit nung boses na this is my Son whom I love. Ako ay nagagalak sa Kanya. Sinabi niyang anak niya, sapagkat bumaba ang banal na Espiritu sa Kanya at siya'y napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya para po tayo maging anak ng Diyos at may kabahagyang Diyos sa ating buhay, kailangan pala natin ito. At maisisigurado natin na tayo nga ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat ang ating Espiritu ay siniluan tayo. Amen? Kaya ito po ang nais kong iwan sa inyo. Bagamat marami akong gustong sabihin, kulang naman ako sa Tagalog, kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. At kaya ang Diyos ang magpala sa inyo, i-desire po natin na tayo'y mapuspos kahit sa ating kinaroroonan. Kahit sa ating kinauupuan, kinatatayuan, kahit sa lugar kung saan tayo dinala ng Panginoon, kapag tayo'y manalangin katulad ni Pedro at si Juan, mayroon silang time of prayer. Kumikilos ang Diyos. At kung ano ang ating hilingin, ibibigay po niya ito sa atin. At ako po'y nananampalataya, naniniwala na kung ating gagawin ito sa gabing ito rin, mararamdaman natin, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Bababa ang banal na Espiritu sa ating buhay at sa mga susunod ng mga araw at panahon, makikita natin ang maraming himala na Kanyang gagawin sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagagalak sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay kasama namin. Kahit saan man kami naroon ngayon, Lord, kasama namin ang iyong banal na Espiritu. At Lord, kung ang mga kapatiran na nakinig ng iyong mga salita ay dumating sa kanilang punto, sa kanilang buhay, na sila ay nanghina, na sila ay parang gusto ng sumuko, Lord, ito na po ang pagkakataon. Sabi mo sa iyong mga salita, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lord, ito na po ang pagkakataon, kami po ay lalapit at magpapakumbaba sa inyong harapan. Lalapit po kami at hilingin po namin una sa lahat ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. At Lord, kami po iyong puspusin ng iyong banal na Espiritu at palakasin na muli para nang sa ganon, Lord, maramdaman po namin ang iyong kapangyarihan at kahit saan po ninyo kami dalhin, kahit anong lugar na gusto mong puntahan namin at kami ay mag-evangelize, Lord, pupunta po kami at susunod po kami sapagkat alam po namin na kami ay dadalhin ng banal na Espiritu at gagamitin mo, Diyos, ayon sa iyong dakilang kapamaraanan. Lord, sa iyo lahat ng papuri, ito pang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po sa ating lahat.